Hello and welcome sa LMTV kung saan lagi tayong naghahatid ng legit na balita at impormasyon sa bawat Pilipino. Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ito, let's go! Mga Dabarkads, isa na namang nakakakilig at nakakatuwang balita para sa ating lahat. Hindi lang muling kinilala ang ating paboritong si Bossing Vic Soto bilang Best Male TV Host sa 38th PMPC Star Awards for Television, kundi may isa pang pasabog sa nalalapit na Itbulaga Lenten Specials. Excited na ba kayo? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, pag-usapan natin ang tungkol sa recently pagrampa ng 5 nating Dabarkads sa ABS-CBN kamakailan lang. Alam nyo, hindi lang tayo nasanay na makita sila sa Itbulaga stage, kundi ngayon, nagningning din sila sa Star Awards red carpet. Kita nyo naman, Eunice Janine, Ann Ferrer, Sam Rascal, Jean Drilon, at KZ Bueno, lahat sila, all out ang glam at confidence. Sino ang best dressed para sa inyo? Comment down below kung kaninong outfit ang pinakabongga. At syempre, marami ang natuwa na makita ang Itbulaga talent sa ABS-CBN grounds. Alam naman natin na matagal ng TV5 ang tahanan ng ating paboritong noontime show, pero dahil sa prestihiyosong Star Awards for Television, nagsama-sama ang pinakamalalaking pangalan sa industriya. At syempre, hindi rin nagpahuli ang ating singing queen sa pakikihalubilo sa kanilang fellow artists. Ang saya lang makita na walang network wars pagdating sa talento at pagkilala sa husay ng bawat isa. Hindi na lang sila simpleng segment performers, mga Dabarkads. Ang singing queens, unti-unti nang kinikilala sa industriya bilang mga rising stars. Sa kanilang biritan at powerful performances sa Itbulaga, hindi malabong makita natin silang magkaroon ng sarili nilang concert o album soon. Sino kaya sa kanila ang unang magkakaroon ng solo single? Or baka isang full album para sa buong singing queens? Exciting! Ngayong mas lumalawak ang reach at exposure ng singing queens, mas marami pa tayong dapat abangan. Kaya Dabarkads, suportahan natin sila sa kanilang journey at syempre, tutok lang sa Itbulaga para sa kanilang amazing performances. Mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa bonggang pagrampa ng singing queen sa ABS-CBN? Sa tingin nyo, ano ang susunod na big project nila? Comment down below at pag-usapan natin. Grabe mga Dabarkads, isa na namang karangalan ang natanggap ni Bossing Vic Soto bilang Best Male TV Host para sa Itbulaga sa 38th PMPC Star Awards for TV. Ibig sabihin lang nito, kahit ilang dekada na siya sa industriya, hindi pa rin matatawaran ang kanyang husay sa pagpapatawa at pagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Syempre, hindi lang ito tagumpay ni Bossing kundi ng buong Dabarkads family. Isang patunay na hindi kumukupas ang kanyang galing at pagmamahal sa kanyang craft. Congratulations, Bossing! At ito na nga, naghahanda na ang Itbulaga para sa kanilang annual Lenten Specials, at ito ang line-up ng 3 grupo, Group A, Group B, at Group C. Pero teka, may napansin ba kayo? Nako mga Dabarkads, akala ng lahat, wala si Queen Amber sa kahit anong grupo. Kaya naman, nagkaroon ng cute at hilarious moment on stage. Sabi nga ni Alan Kay, parang walang Amber. Ayun, agad-agad, isinama si Amber sa Group C ni na Bossing Vic at Ma'am Alan Kay. Dabarkads, sigurado ako, mas lalo pang magiging masaya at makabuluhan ang kanilang Lenten episode dahil kasama na si Queen Amber. Kaya mga Dabarkads, tutok na sa TV5 at RPTV Channel 9 para sa mga makabuluhan, nakakaantig, at puno ng aral na Lenten specials ng Itbulaga. Siguradong hindi lang tayo paiiyakin, kundi bibigyan tayo ng aral, inspirasyon at pag-asa ngayong Semana Santa. Samantala, isa pang mainit na usapin, Tito Soto, mas lalo pang lumalaban kontra fake news, droga, at para sa good governance. Alam natin na si Tito Sen ay isa sa mga pinaka-maaasahan pagdating sa batas na tunay na makakatulong sa ordinaryong manggagawa. Suportahan natin ang kanyang adhikain para sa mas maayos at mas maunlad na bayan. Ayon sa write-up ng bilyonaryo website, former Senate President Vicente Tito Soto III on Thursday reaffirmed his commitment to economic initiatives, good governance, and pro-worker legislation, highlighting his experience as he seeks to bolster support in Cavite, the Philippines' most vote-rich province.
Speaking at a press conference for Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Soto said he would prioritize job creation, particularly for farmers and fisherfolk. Our government aims to buy 50% of their produce, which will lower trader markups and create more livelihood opportunities, he said. Soto, a veteran lawmaker, underscored his legislative track record, saying his policies had benefited not just Cavite but the entire Region 4. He also reiterated support for fellow Caviteño Ping Lacson's anti-corruption efforts, citing his own work in ensuring budget transparency during his time in the Senate. Good governance has always been my priority. That's why I closely monitored the national budget, he said. Soto vowed to push for the institutionalization of 14th month pay, a proposal that failed to pass in the 18th Congress. Many companies already provide it, but it needs to be a national policy, he said. As principal author of the Fisheries Code, Soto called for updates to support the fishing industry. We need to review and improve the Fisheries Code to address the challenges faced by fisherfolk, especially in Cavite, he said. Ayan the Barkads, anong masasabi nyo sa pagkapanalo ni Bossing Vic? Excited na rin ba kayo sa pagganap ni Queen Amber sa Eat Bulaga Lenten Specials? At ano ang inyong opinyon sa laban ni Tito Sen kontra fake news at droga? Comment down below. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang update sa mundo ng entertainment at politika. See you next time! Don't forget to check out our previous videos, and if you like this video, please like, comment and share.